Hello beautiful people, mga guwapo and guwapa! Welcome to my channel. If you're new, this is Inday Guwapa making informative videos regarding my journey in applying to Poland. For today's vlog, marami po tayong pag-uusapan ngayon all about Poland work permit. What are the definitions and terms? What are the requirements needed? How much is the processing fee? And how long does it take para dumating yung iyong work permit? Plus, I would also like to share my personal experience. If you are interested in this kind of topic, well, stay tuned. But don't forget to click the subscribe button so that you will get notified whenever I uploaded my new videos. Thank you for your support. So, ito nga po pala guys, ang sample ng aking hard copy ng work permit. So, as you can observe, may mga blurred po dyan na details dahil hindi ko po pwedeng ma-share yung mga important details dahil confidential po itong hard copy natin. Okay? At para na rin po sa ating mga kababayan na nagtatanong regarding work permit ng Poland. Okay? So first things first guys, we have to understand what is the meaning of this Poland work permit. Okay? So para din po itong video na ito sa mga first timer na mag-a-apply papuntang Poland. Kagaya ko po guys, dati is zero knowledge din po talaga ako kung paano nga makarating ng legal sa Poland para magtrabaho. Okay? So first guys, kailangan nating maintindihan kung ano yung mga legal na dokumento para po tayo is safe din na makarating or makapagtrabaho doon sa bansang nais nating puntahan. Kagaya nga itong Poland, which is yun nga po yung ina-applyan ko ngayon. Okay? Kailangan nating mag-obtain ng Poland work permit. So ano nga ba ito? So, Poland work permit is an official document issued by Polish government that allows foreign nationals like us to live and work legally in Poland. So, sa madaling salita guys, hindi ka po makakapagtrabaho ng legal sa Poland kung wala ka nitong Poland work permit. Okay? So, next important questions, what are the necessary documents to obtain this work permit? So, ito po yung mga list na pinasa ko sa aming agency. Original passport, diploma, at ang iyong resume. So, guys, dapat po sa resume nyo, guys, meron po kayong experience na nakadeclare na may experience kayo sa factory worker or sa manufacturing industry. So, before kasi, guys, nung apply namin, based sa information sa amin, kahit wala na nga daw pong experience sa factory worker or sa manufacturing. So, yun. Pero ngayon guys, sad to say, naghigpit na po si Consul. So, dapat ang ating resume na meron pong experience talaga na nakapag-work tayo as factory worker or production company guys. Okay? Then, last po guys na requirements is yung payment doon sa processing ng work permit. Okay? So, bakit nga ba guys, nasabi ko na dapat may experience ka as a production operator or worker or factory worker, mga ganyan guys, ganyang field. Kasi bakit? Meron po akong isang kakilala guys na ang apply niya nga sa Poland is factory worker. Pero guys, ang nilagay niya sa resume niya is assistant manager kasi siya guys ng isang store. Okay? So, nung ni-review or nung napag-aralan or nakita ng consul o ng embassy ng Poland is yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit siya na-refuse. Okay? So, sad to say yun, na-refuse po ang kasama ko kasi nga wala po siyang experience as a factory worker. Okay? So, pagdating naman sa resume guys, simplihan nyo lang po yung resume nyo.
Basta guys, wag po kayong masyadong magpakabongga sa resume nyo guys. Simplihan nyo lang po talaga guys, okay? So kung wala man po kayong experience naman sa factory worker or sa production company guys, makipag-usap po kayo sa agency nyo, maaari po kayo nilang tulungan, okay? So meron naman yan silang siguro mga connections na ano guys, kasi may ibang agency na sila na yung nagagawa ng resume, sila na yung gumagawa ng paraan, okay? So, ayun po guys, yung mga requirements na pinasa ko po sa aming agency. Pero kung may mga i-comply pa kayo na ibang requirements or may hinihingi pang ibang requirements si agency sa inyo, i-comply nyo na lang guys, okay? So, next important questions, how much is the processing fee to obtain Poland work permit? Okay, so dito guys, magkakaiba po tayo ng presyo depende sa agency na inyong in-applyan. But based on my experience guys, ang binayad ko po sa aming agency is 65,000 pesos. Okay? So dati po yun guys ha, yun po yung price ng agency para doon sa payment ng work permit. But based doon sa updated na guys, kasi may friend po ako na nag-apply doon, ang sabi niya po is 80,000 na po ang kanyang binayaran. So next question is, how long does it takes to obtain work permit? O kung gaano ba talaga katagal dumating ang ating apply para sa work permit. So dito guys, depende po ito kung aasikasuhin agad ng inyong agency ang pagpaprocess ng iyong work permit. So usually guys, kapag nasa Poland ka lang naman at doon ka direct na nag-apply, less than a month or 1 month, 2 months, ganyan, dadating na agad ang inyong work permit. Pero guys, syempre, nagva-vary yan kung nasaan location kayo, okay? Para po sa akin guys, kasi nasa Philippines po ako galing na nag-apply at ipapadala pa po ng Poland yung documents nga papuntang Pilipinas. So, syempre guys, mas matagal yung process, okay? So, usually guys, dapat pinaka-standard na yun guys ha, sabihin na natin 3 to 6 months ang tagal. So, kasama na yun guys yung delivery ng documents. Okay? So, ganun lang dapat talaga guys ang span ng deliver ng ating work permit. Pero guys, alam nyo ba, based on my personal experience, ang work permit ko po dumating lagpas 1 taon. So, imagine niyo yun guys. 1 year and 4 months to be exact. So, grabe po yung stress, yung lungkot, yung negativity vibes na naramdaman ko nun guys. Kasi nga sabi nila sa orientation sa amin, 6 to 8 months lang guys, okay na daw yung documents, makakaalis na kami, ganyan-ganyan. Pero based on my experience guys, yun po yung talagang totoong nangyari guys. So, kaya masasabi ko guys na depende po iyan sa agency kung papaano nila i-process or kung aasikasuhin agad nila ang iyong documents, guys. Okay? So, alam nyo guys, sa batch namin, marami na po ang nag-back out kasi nga, yun nga po, hindi nasunod yung processing time na sinasabi nila. Pero guys, hindi ko naman po na sinisiraan ng agency na aming in-applyan. Depende pa rin po yan sa inyo guys, kung mag-aantay kayo, kung i-give up nyo yung pangarap nyo guys. Para po kasi sa akin guys, depende yan sa inyo kung gaano kakatagal mag-aantay. Kasi, pangarap mo yun eh. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para din sa pamilya mo. Okay? So, ganun man yung nangyari sa apply ko guys. Nag-antay pa rin ako guys. Kahit sobrang hirap ng naranasan ko guys. Kasi, grabe. Akala ko ganito, ganyan. Nag-expect ako ng ganito, ganyan. Pero hindi pala, ganito pala yung talagang totoong nangyari. So, para po sa magiging payo ko sa inyo guys, huwag po kayong mag-e-expect kung ganito yung sasabihin ni agency. For example, ganito lang pong month, makakaalis na po kayo, gantong month, ganyan. Huwag po kayong masyadong mag-e-expect guys. Yun po yung reality ng buhay, okay? Para hindi po tayo lalong masaktan. So, masasabi ko po guys, ang pag-a-apply ng Poland is napakahirap.
para ka pong pumapasok sa butas ng karayom. Bakit? Kasi bukod sa nag-antay ka ng matagal ng iyong work permit, for example, andyan na nga si work permit, hindi lang dyan nagtatapos yung struggle nyo, guys. Magbubuk ka pa sa BLS, which is yung po yung pinaka-challenging sa lahat, yung booking ng BLS slot dahil napakahirap po talaga kumuha ng slot sa BLS. Okay? So, kung may mga kakilala kayo na mga setter ng BLS na mga dapat legit, guys, ha? Kasi marami na pong nagkalat ngayon ng mga scammer. Kukuhanin lang po yung payment sa BLS pero tatakbuhan na kayo, hindi kayo mai-book. Okay? So, doon lang po kayo sa mga legit na nagbubook talaga, guys, ng appointment sa BLS. So, pag nalagpasan nyo naman po yung slot sa BLS, kakabahan ka naman ngayon kasi syempre, haharap ka sa konsul sa embassy nga ng Poland. So, aantayin mo ngayon kung after ng iyong visa appearance, kung ikaw ba is approve or reject yung iyong visa. Hindi po madali ang pag-a-apply papuntang Poland. Okay? But, lagi po nating tatandaan na kung para sa'yo, guys, para sa'yo talaga yan. Ibibigay yan ni Lord kahit anong mangyari. Okay? Ipag-pray nyo, guys, na bigyan kayo ng katatagan ng inyong puso, ng tibay ng loob, guys, sa pag-a-apply nyo papuntang Poland kasi hindi po ganon kadali. Okay? So, magtiwala lang po tayo sa Diyos at magtiwala din po tayo sa ating sarili. Huwag po tayong maghakot ng mga negativity, ng mga sinasabi ng iba na ganyan, ganto, ganyan. Lalo na ngayon na mahigpit nga si Konsul. Kung hanggat maaari, guys, ilimit po natin yung regarding sa mga may nababasa tayong mga negative comments kasi isa din po yun, guys, sa mga dagdag na iniisip natin. Okay, hanggat maaari maging positive po tayo, guys, sa kung ano man yung magiging result ng ating application sa Poland. When it comes to fulfilling your dream, everything has a perfect timing. Lagi nyo po yung tatandaan, guys. Okay? Sometimes we think God has stopped working to fulfill our purpose because nothing is happening. But most likely, we are just prepared through the process of waiting. Think positive, be positive, spread positivity. This is Inday Guapa, always saying, if you have a dream, there to make it happen. Bye! For today's vlog, marami po tayong pag-uusapan ngayon all about Poland work permit. What are these definitions and terms? What are the requirements? Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love.